Kabanata 19 Ang karanasan ng isang guro. Sa tabi ng lawa ay nakita sina Ibarra at ang guro na si San Diego. Itinuro ng guro kung saan na itapon ang bangkay ng ama ng binata. Isa di umano si Teniente Guevara sa iilang nakipaglibing sa kanyang ama. Sinabi ng guro ang ginawang pagtulong ni Don Rafael sa ikauunlad ng edukasyon sa kanilang bayan at naitulong nito sa kanyang kapakanan. Tumulong kasi ang ama ni Ibarra sa pangangailangan ng guro sa pagtuturo noong siya ay nagsisimula pa lamang. Inisa-isa ng guro ang mga kinakaharap na suliranin sa San Diego tungkol sa edukasyon. Anya, ang mga ito raw ay ang mga sumusunod. Una, ang kawalan ng panggastos para sa mga kagamitan sa pag-aaral. Pangalawa, ang kawalan ng silid-aralan na akma upang makapag-aral ng walang balakid ang mga bata. Pangatlo, ang kakaibang pananaw ng mga pari sa paraan ng pagtuturo. Pang-apat, ang mga patakaran ng simbahan tungkol sa nilalaman ng kanyang mga aralin. Panglima, at ang kawalan ng pagkakaisa ng mga magulang na mag-aaral at ng mga taong may katungkulan. Kahit anong tiyaga ng guro na ituro sa kanya mga estudyante ang nilalaman ng mga libro na nakasulat sa wikang Kastila, ay pilit rin itong pinanghihimasukan ni Padre Damaso. Pinapalo at minumura di umano ng pari ang mga bata sa tuwing makakarinig ito ng ingay mula sa tapat ng kwadra kung saan nag-aaral ang mga bata dahil nga wala silang silid-aralan. Pinapanigan naman ng mga magulang ang mga pari tungkol sa pagpalo bilang epektibong paraan ng pagdidisiplina at pagtuturo sa kanilang mga anak. Dahil sa pakikialam ng pari at mga balakid sa pagtuturo ay siyang sinisising dahilan ng guro sa kanyang pagkakasakit. Nang bumalik naman siya sa pagtuturo ay napansin niyang nabawasan ang bilang ng kanyang mga mag-aaral. Ang guro ay natuwa nang malaman na hindi na si Padre Damaso ang kura sa San Diego, kaya minabuti niyang iangkop ang nilalaman ng mga aralin sa kalagayan sa kanyang mga mag-aaral. Kahit pa nagkaroon ng kalayaan ang guro na iangkop ang kanyang mga aralin, ay higit pa rin pinahahalagahan ng simbahan ang pagtuturo tungkol sa relihiyon. Nangako naman si Ibarra na gagawin ng kanyang makakaya upang matulungan ang guro at maiangat ang kalagayan ng edukasyon sa bayan. Kanya raw babanggitin sa araw ng pulong sa paanyaya ni Teniente Mayor ang mga napag-usapan nila ng guro. Kabanata 20 Ang pagpupulong sa tribunal. Noong araw na iyon ay panauhin sina Ibarra at ang guro sa pulong. Ang tanging bulwagan na nagsisilbing lugar para sa pagpupulong at pag-uusap ng mga makapangyarihan at mayayaman sa bayan ay ang tribunal. Nahahati sa dalawang kinatawan o lapian ang mga nasa pulong. Ang una ay ang mga konserbador o pangkat ng mga matatanda na pinamumunuan ng kabesa. Samantala, ang pangalawa ay ang liberal na binubuo ng mga kabataan sa pamumuno ni Don Filipo. Ang pagpupulong ay tungkol sa gaganaping kapistahan 11 araw mula sa araw na iyon, mga programa at aktibidad na gagawin para sa pista, at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Sa pulong ay sinamantala ng mga mayayaman ang makapagtalumpati kahit na walang katuturan ang kanilang ibang pinagsasabi, kagaya ni Kapitan Basilio na nakalaban ni Don Rafael. Si Don Filipo naman ay nagbungkahin na sa bawat gawain ay dapat may talaan ng mga gastos. Iminungkahi din niyang magpagawa ng isang malaking tanghalan sa plaza at magtanghal ng palatuntunan tulad ng komedya sa loob ng isang linggo.
Nabanggit din ni Don Filipo ang pagkakaroon ng paputok upang maging lalong masaya ang pesta. Bagay na din naman sinang-ayunan ng lahat. Ang kabesa naman ay nagbigay ng panukalan na dapat ay tipirin ang pagdiriwang. Wala rin dapat na paputok at ang mga gaganap sa programa ay dapat na mga taga San Diego. Anya, ang sentro ng pagtatanghal ay dapat mga sariling ugaling Pilipino. Ang mga panukalang inihandog ng magkabilang pangkat ay walang bisa dahil nakapagdesisyon na pala ang kura tungkol sa gaganapin sa pesta. Ang mga gagawin ay 6 na prosesyon, 3 sermon, 3 misa mayor at 1 komedya. Ika-21 kabanata, mga pagdurusa ni Sisa. Kumaripas ng takbo si Sisa pauwi sa kanilang bahay matapos mapakinggan ang mga sinabi ng kusinero. Hindi mawagli sa isipan ni Sisa ang maaaring pagdampot ng mga gwardiya sibil sa kanyang mga anak dahil sa bintang na pagnanakaw ng salapi. Nakita ni Sisa na papalayo na ang mga gwardiya sibil sa kanilang bahay at hindi neto kasama ang kanyang mga anak, bagay na nakapagpagaan sa loob ng ina. Ngunit nang mapang-abot sila ng gwardiya sibil sa daan ay pilit siyang pinaamin na ilabas ang 2 onsang ninakaw ng mga anak. Nagmakaawa si Sisa ngunit tila bingi ang mga ito sa pakiusap niya. Sa halip ay kinaladkad siya ng mga gwardiya sibil papunta sa kwartel. Habang kinakaladkad ay hiyang-hiya si Sisa sa harap ng taong bayan na sakto namang katatapos lang ng misa, at ang mga ito ay kasalukuyan lumalabas ng simbahan. Napatigil ang lahat sa eksenang nagaganap samantalang si Sisa ay walang magawa kundi umiyak at panghinaan ng loob. Inihagis siya ng mga ito pagdating sa kwartel at nagsumiksik na lamang ang naghihinagpis na ina sa isang sulok. Walang nais makinig sa pagmamakaawa ni Sisa. Tanghali na nang pakawalan siya ng alperes. Umuwi na si Sisa sa kanilang bahay at hinanap ang 2 anak. Wala kahit sa bakuran ang anino o kahit tinig ng kanyang mga anak. Pumasok muli sa bahay si Sisa ngunit ang punit at dugo ang damit lamang ni Basilio ang kanyang natagpuan. Nilamon ng pighati ang kanyang katinoan dahil hindi matanggap ng ina ang kanyang nasilayan. Nagpalaboy-laboy sa kalsada si Sisa habang sinasabi ang pangalan ng kanyang mga anak na si Basilio at Crispin.